At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na si Full Chapter 1096. So ayan, bago nga tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. And lastly, ay huwag nyo kalimutan na i-follow rin pala ito si Facebook page natin. So yung link nito ay nandiyan lang po sa may comment section at saka sa may description. So yun lang naman, at yan guys, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa mga Celestial Dragons dahil sinimulan na nga nila itong kanilang Human Hunt Tournament. At so now, dito sa tournament na to ay meron nga raw na 150 rare rabbits at 13 super rare rabbits. So ibig sabihin, itong mga tao dyan sa Agad Valley ay brand nila na bilang mga rabbits yung mga yan. At ang tuloy ngayon nila dito na wag mag-alala yung mga participants, yung mga sasali sa Human Hunt na to, kasi nga yung mananalo ay talaga naman pinaghandaan nila ng extravagant prize, sabi nilang ganyan. At so kaya ayan, takot na takot, takbuhan ngayon yung mga tao dyan sa may Agad Valley. At then, ay dito na nga ay pinakita ngayon yung ibang miyembro pa ng Holy Knights. At unang-una na nga dyan, itong si Figureland, at sunod nga ay itong sinasabi nila na parang prinsipe na medyo bata-bata yung itsura. At after nyan ay eto naman yung nakamaskara, nakagas mask na lalaki, at ang huli ay etong babae na parang itong si Koala. Kagaya kasi nyan yung suit na sombrero ni Koala pero nakatakip yung mata ng babae na yon, so hindi masyado makita yung itsura. So hindi si Koala yun guys, ibang tao talaga yun, ibang babae yun. Pero ayan, etong apat lahat sila kasama o kasali dyan nga sa Human Hunt Tournament na yan. But then ay pagkatapos niyan ay dito na nga talon kay Kong dahil kinontak niya na nga itong si Garp dyan na kasalukuyan ngang nasa bakasyon pa. So itong si Garp ayaw niyang sumunod dito kay Kong kasi pinapapunta nga siya diba dun sa may God Valley. At ang sabi niya nga dyan, bakit naman siya pupunta dun, ano lang naman yung field trip ng mga Celestial Dragons ganyan. At saka isa pa, kinuha raw kasi ng mga Celestial Dragons na yun yung Jewelry Crown doon nga sa may Pirate Island. So kaya naman, natural lang daw na bawiin yun sa kanila, sabi ng ganyan. So kaya pala, yun pala yung iniisip nito ni Garp na dahilan. Kaya ayaw niyang puntahan yung mga Celestial Dragons doon sa may God Valley. At saka isa pa, wag daw bigyan ng extra protection ni Kong yung mga Celestial Dragons na yun dahil nga sa mga pinagagawa nilang kalokohan. Pero sagot nga itong si Kong, at ang sabi niya nga dyan na hindi pa verified yung report na binigay sa kanila. Pero kung tama yung report na yun, sigurado magkakaroon ng disaster doon nga sa may God Valley na yun, kaya kinakailangan talaga na pumunta ni Garp doon sa isla na yun. At saka isa pa, hindi nga sigurado pero mukhang itong si Roger ay papunta na nga rin daw doon, sabi niyang ganyan. So kaya nga dito nagulat itong si Garp, at ang sabi niya nga dyan, kung pupunta si Roger doon ay pupunta nga rin siya, at dapat nga yun nung unang sinabi sa kanya ni Kong So alis kagad ngayon dyan si Garp. At then ay dito naman mula sa may Pirate Island ay itong grupo naman ni Rax D. Sebek ay umalis na nga rin at pupunta na sila ngayon doon na sa may God Valley. At then ay talon na nga dito sa may God Valley ngayon dahil itong isla na to ay napapaligiran na nga yan ng napakaraming barko ng mga pirata. At so dito salita na itong si Ivan at kausap niya nga yung ibang mga slaves dyan. At ang sabi ngayon ni Ivan na first time niyang makakita na isang isla na pinapaligiran ng napakaraming mga barko nga ng mga pirata. At so sabi ngayon ni Ivan dyan sa mga kapwa niya slaves na talagang natrap na sila dyan sa loob ng isla na yan. At saka isa pa ay brand na nga raw sila ng mga Celestial Dragons bilang mga rabbit, kaya wala talagang makakaligtas sa kanila dyan sa loob ng 3 linggo, lahat sila mamamatay. So ibig sabihin, binigyan ng 3 linggo ng mga Celestial Dragons itong mga tao dyan sa God Valley para makasurvive sila dyan sa Human Hunt Tournament. Pero ayun nga, sagot dito itong mga kasama niyang slaves, at ang sabi nga nila dyan, pero nangako yung mga Celestial Dragons
Dragons na kapag nakasurvive nga sila sa loob ng 3 linggo dyan ay magiging malaya sila, papalayain sila. So kaya bakit daw sila bibigyan ng false hope ng mga Celestial Dragons? At so dito sagot na itong si Ivan at ang sabi niya nga dyan na asa pa itong mga to, yung mga kasama niya dyan. Di totoo yun, walang ganun, sabi niyang ganyan. Kasi nga yung mga Celestial Dragons na yun, sinabi lang nila yan para maging maganda itong pag-hunt nila o itong human hunt tournament nila. Kasi nga ayaw raw ng mga Celestial Dragons yung papatay na lang sila dun sa mga tao na wala ng pag-asa o yung sumuko na ganyan. So mas maganda kapag yung taong hinahabol nila ay umaasa pa raw na mabubuhay ganyan. So diba talagang napakalupit ng mga Celestial Dragons na yan. Pero sagot na nga dito itong si Genie at ang sabi niya nga dyan na yung susi para makatakas sila dyan sa God Valley at sa human tournament na yan ay walang iba kundi yung mga prizes din dyan. Kasi nga napag-alaman ni Genie na kasama dun sa prizes yung isa sa pinakamalakas na devil fruit, which is eto na nga yung devil fruit ni Kaido, at isa pa yung devil fruit nga raw na kung tawagin na Popo fruit ganyan o devil fruit na kaya naman ito na i-blast yung sarili nito o kaya yung ibang tao papunta dun na sa malayong lugar o sa malayong isla ganyan. At so kaya dahil dyan ay natuwa etong si Ivan at ang sabi niya nga dyan na ayun, ibig sabihin kung meron sa kanila yung makakakain sa mga prutas na yan ay magagawa nilang makaalis at makatakas dyan sa isla. Kasi nga pwede nilang gamitin yung mga ability o yung kapangyarihan ng mga devil fruits na yan. Pero ang problema nga lang dito kasi itong mga prizes na to nando dun sa may center ng God Valley, so kaya mahihirapan silang kunin yan. Pero sagot dyan itong si Genie at ang sabi niya nga dyan na wag mag-alala itong mga kasama niya kasi expert siya pagdating sa pag-wiretap at saka sa pagnanakaw o sa pag-steal, sabi niyang ganyan. At so ayun, kaya nalaman pala ni Genie kung ano yung mga prizes kasi wiretap niya yung mga Denden Mushi. At ayan nga ang duloy pa ni Genie dito na 2 weeks ago ay in-inform niya na, nilik niya na sa ibang mga pirata yung patungkol dyan sa tournament na yan at pati na rin kung ano yung mga prizes dyan. At ang sabi ngayon ni Genie, sa ganitong klaseng mission kailangan nila ng maraming decoy. So ibig sabihin, kapag nagkakagulo na dyan sa may God Valley ay saka kikilos itong grupo ni Ivan, itong sila Genie para kunin yung mga devil fruits na nga na yun at gamitin at kainin yung mga yun. At then ay dito na nga sumagot itong si Ivan at ang sabi niya nga, si Ivan tuloy si Kuma, at ang sabi niya nga dyan natutulong siya sa pagkuha doon sa mga prizes na yun kasi nga considering yung sa balit niya, yung sa laki niya ay mas tatagal siya kumpara sa mga kasamahan nila ng mga slaves ganyan. At so pagkatapos niyan ay dito naman sa banda sa mga marino ay nagkakagulo na nga sila dahil biglang dating na nga dyan itong Rocks Pirates sa may God Valley. At then ay dito nga biglang labasan na itong grupo ni Rox D. Sebek at kasama nga dyan itong sila Whitebeard, itong sila Shiki, ayun si Kaido, si Big Mom, at eto si Elder na yun, batang bata pa, at eto naman si Miss Bakins. At dito ay usap-usap lang itong mga to. So itong si Miss Bakins talagang si Stasi talaga yung itsura niya dyan. At ayun si Captain dyan, inom-inom lang siya. So grabe, ang titindi na itsura ng mga to, talagang laban na sila dito. Pero pagkatapos nga niyan ay dito sa kabilang banda dumating na rin pati itong grupo ni Gold Roger. So grabe, isa-isa na nagsisidatingan dyan sa may God Valley itong mga bigati na to. At etong si Gold Roger tuwan-tuwa ngayon siya at ang sabi niya nga dyan na ngayon na lang ulit siya nakaramdam ng ganito. So na-hype na rin etong si Roger dyan. So kaya dahil dito etong mga marino ay talagang di na sila mapalagay, hindi na nila alam kung ano yung gagawin kasi nga sa kabilang side daw nandoon yung grupo ni Rox D. Sebek, tapos sa kabilang side nandiyan naman yung grupo nito ni Gold Roger. So hindi raw nila alam kung kakayanin pa nila yung mga grupo na yan. So grabe, sabay-sabay nagsidatingan yung mga malalakas dyan. So wala talagang kakainin nila itong mga marino dyan. Pero dito sa kabilang banda ay biglang salita na itong si Figureland at ang sabi na nga dyan, mga Holy Knights, magsihanda na kayo. So ayun, magre-ready na rin para lumaban itong grupo ni Figureland. Pero maya-maya
pa ay dito biglang dating na rin etong grupo naman ni Garp. So grabe, talagang kagulo na nga dyan sa may God Valley na yan. So dito sisigaw-sigaw na etong si Garp at hinahanap na nga dyan etong si Roger. At ayun, si Bogart tahimik lang pero nandiyan siya sa may ibaba nga neto ni Garp. But then, habang nagkakagulo na nga dito ay dito sa kabilang banda etong si Ivan at saka etong si Kuma ay nagawa nga nilang makuha na etong dalawang devil fruits na nga na to. Pero unfortunately, dahil etong si Big Mom bigla nga dumating, lumabas na nga siya at kinuha niya ngayon etong devil fruit ni Kaido na hawak-hawak na neto ni Ivan. So dito, dapat kukunin niya rin yung devil fruit na hawak neto ni Kuma, which is ito na nga yung sa Popo fruit. Pero sinabihan ni Ivan etong si Kuma na huwag na mag-isip etong si Ivan, etong si Kuma at kainin niya na dali-dali yung prutas na yan kasi nga nagmamadali na sila dyan, nagkakagulo na sila dyan. So kaya ayan, etong si Kuma kinain na kagad itong kanyang devil fruit na to. Pero right after kainin ni Kuma itong kanyang devil fruit ay biglang labas nga dyan etong si Saturn at sinuntok na ngayon si Kuma. Sabay biglang sabi na pipili lang si Kuma kung mabubuhay siya bilang slave o mamamatay siya. At then ay dito na nga sagot etong si Kuma at ang sabi niya nga dyan na importante raw bang tao etong si Saturn at hindi niya maintindihan kung bakit merong mastless na tao ganyan. So kung ipinanganak ka raw para maging slave ay ano pa yung punto, bakit ka pa sinilang? At eto nga ang tuloy pa ni Kuma, kung meron nga raw siyang kapangyarihan ay gagamitin niya itong kapangyarihan na to para tulungan at iligtas pa yung ibang tao katulad na lang ng ginawa ni Nika. Pero eto nga sagot etong si Saturn at ang sabi niya nga dyan, yan yung pinakadahilan kung bakit itong lahi ni Kuma ay dapat talagang erasin, burahin sa mundo, sabi niyang ganyan. But then ay after nga dito sa usap ni Kuma at saka nga ni Saturn ay talon dito yan sa may God Valley dahil dito nga ay maririnig na lang itong konting dialogue ni Roger at saka nga nito ni Rax D. Sebek. So ang sabi nga dito ni Roger na Rax D. Sebek, teka lang, sabi niyang ganyan. Pero ang sagot nga lang dyan ni Rax D. Sebek na wag nga raw magulo etong si Gold Roger, wag siyang sagabal. But then ay habang nagkakagulo na nga dito sa may God Valley ay makakat nga yan at dito na ngayon tatalon ulit yan kay Kuma, kay Ivan at saka nga kay Genie dahil nagawa na nga nilang makatakas o makaalis dyan sa may God Valley. So hindi pinakita kung paano nakatakas o nakaalis itong mga to pero nagawa nga nilang makaligtas dun sa Human Hunt Tournament. At ayan, sa may Sorbet Kingdom sila napunta. Pero ayun, kahit itong grupo dito ni Ivan at saka ito sila Kuma, hindi nila alam kung ano yung naging ending dun sa may God Valley. So ibig sabihin, habang nagkakagulo dun sa may God Valley ay nakaalis na, nakatakas na etong mga to. Pero dito na rin sa time na to, nagpaalam itong si Ivan Kalakuma at ang sabi niya nga dyan na nanamnamin niya itong kanyang kalayaan, maglalayag siya, sabi ng ganyan. Pero nagpaiwan itong si Genie dito kay Kuma. So habang kasama niya nga raw si Kuma ay sa kanya naiisipin kung ano yung gagawin niya sa buhay niya. At dito na nga tuluyan nagpaalaman etong sila Kuma at saka etong si Ivan. At nireveal na rin na etong si Genie mas matanda pala siya ng 4 na taon dito kay Kuma. At ngayon, yung ikinabubuhay ng dalawa na to ay yung sa pamamagitan nga ng pagchachop ng wood neto ni Kuma tapos ibinibenta nila yan. At then ay pagkatapos niyan ay dito makikita nga kung paano namumuhay na etong dalawa. So eto nga, masaya na ngayon magkasama etong dalawa. So wala na si Ivan kasi nga naglayag na siya. So eto, kain-kain lang dyan etong si Kuma at saka nga etong si Genie. At eto nga, ang lakas kumain ni Genie, dami ng gutom lagi. Pero ayan, ay masayang masaya nga dito etong dalawa. At dito ay sabay nga nag-iyakan pa etong dalawa, si Kuma at saka nga si Genie, kasi nga sobrang saya na ng pamumuhay nila dyan. Ang ganda na ng pagkasama nilang dalawa. So kala mo mag-asawa na etong dalawa na to pero bata pa sila dyan. But then ay pagkatapos nga nyan is yan guys, so hanggang dito lang etong chapter na to. At so ayan ay eto yung buhay ni Kuma at kasama pala sila dyan sa God Valley incident na yan. At so ayan guys, kung meron kayong mga comment o reaction patungkol sa chapter na to ay pakiiwan na lang dyan sa may comment section natin at pipili na lang ako ng mga malupit-lupit na mga analysis nyo o kaya mga review nga o reaction patungkol dito. At ayan, kung nagustuhan nyo itong kwento ni Kuma ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like at huwag nyo rin kalimutan guys na i-follow itong si Facebook page natin. So yung link na to ay nandiyan lang po sa may comment section natin. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.